Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ayon sa sabi-sabi, ang tiwalang nasira ay parang salamin na nabasag. Kahit ano pang gawin mo para mabuo ang nabasag na salamin, hindi na ito babalik sa dating anyo. Tulad na nga lamang ng nasirang tiwala na mahirap nang maibalik pa. Sa ating kwento ngayon, dalawang buhay nga ang naging kapalit ng tiwalang nasira. Kilalanin nga natin si Fifi Romahani Fitri, 25 years old o tawagin na lang nating Regine. Nagmula ang dalaga sa lumang Regency sa Indonesia. Isang rural area na kilala bilang tahimik na lugar at ang buhay dito ay simple lamang. Bunso sa 4 na magkakapatid si Regine. Simple pero matalinong dalaga si Regine. Lahat silang magkakapatid ay pinag-aral ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bukid. Si Regine ay nagtapos ng kursong education pero hindi naman siya nakapagtrabaho bilang guro sapagkat hindi siya nakapasa sa boarding exam. Bagkus ay nagtrabaho na lamang si Regine sa isang high school bilang isang admin staff. At habang nagtatrabaho tumira sa ibang bahay si Regine. Subalit makalipas ang 3 taon, umuwi na si Regine sa bahay ng kanyang mga magulang. Isang araw, ipinakilala nga si Regine ng kanyang ama sa isang binata na anak ng kaibigan ng kanyang tatay. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Aris Ranjas Rikmawan, 25 years old o tawagin na lang nating Kenneth. Si Kenneth ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Habang lumalaki si Kenneth, namulat siya sa hirap ng kanilang buhay. Ang binata ang palaging kasama ng kanyang ama sa trabaho nito sa tubuhan. Hindi nagtagal, ang hirap ng mga magulang ni Kenneth ay nagbunga nga matapos silang mabili ang lupain kung saan sila nag-aani ng tubo. At nang nasa tamang edad na si Kenneth, siya na ang nagtrabaho sa tubuhan bilang truck driver kung saan inilalagay ang mga naaning tubo. Nagpaubaya na din si Kenneth na hindi na mag-aral sa kolehiyo para ang dalawa niyang kapatid na lamang ang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Masipag magtrabaho si Kenneth at nakitaan siya ng potensyal ng kanyang ama. Kaya naman, sinabi ng tatay ni Kenneth na balang araw, ipapamana niya ang tubuhan sa binata kapag may pamilya na ito. At naging malapit nga na magkaibigan sina Regine at Kenneth nang sila ay nagkakilala. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng isang relasyon. Simula nga noon, hindi na umalis pa si Regine at naghanap na lamang siya ng trabaho sa tindahan ng gamot sa kanilang lugar. Simple pero masaya naman ang relasyon na magkasintahan. At taong 2021, nang nagdalang tao si Regine sa anak nila ni Kenneth. Dahil dito ikinasal ang dalawa at tulad nga ng pangako ng kanyang ama, ibinigay na nito ang tubuhan kay Kenneth. Nanirahan na mag-asawa sa bahay ng pamilya ni Kenneth habang wala pa silang sariling bahay. Matapos ngang mga anak, tinutukan na ni Regine ang pag-aalaga sa kanilang anak ng lalaki. Habang si Kenneth naman ay araw-araw na nagtatrabaho sa tubuhan. Sa kabilang taniman ng tubo, nagtatrabaho ang malapit na kaibigan ni Kenneth. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Ahmad Zakaria, 26 years old o tawagin na lang nating Allen. Si Allen ay inilarawan nga bilang magalang, mabait at masayahin. Ayon nga sa mga magulang ng binata, si Allen ang tipo ng binata na hindi mahilig maglakwatsa. Mas gusto kasi ni Allen na makatulong sa kanyang mga magulang. Para nga makatulong sa kanyang ina at ama, hindi nag-aatubili si Allen na magtrabaho sa tubuhan. Si Allen ang nag-aani at pumuputol ng mga tubo. Bata pa lamang ay magkakilala na sina Allen at Kenneth. Nung una, mortal na mag-aaway ang dalawa dahil lagi silang nagkakainitan sa laro nang sila ay bata pa. Ngunit habang lumalaki ang dalawa, mas naging mag-best friend sina Allen at Kenneth. Sabay silang pumapasok sa eskwelahan, sabay na magmemeryenda at sabay na magtatrabaho sa tubuhan. Medyo nag-iba lamang nga ang lahat ng si Kenneth ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Pero sa kabila nito, madalas pa din silang magkita habang nagtatrabaho. Maayos at tahimik naman ang pamilya ni Kenneth at ang kanyang asawa na si Regine. Pero lahat ng iyon ay nagbago noong taong 2025. March 2025 nang napansin ni Kenneth na mayroong kakaiba sa kanyang misis. Napapadalas kasi ang paggamit ni Regine ng messaging app na WhatsApp. Nagtataka naman si Kenneth kung bakit ginagamit ito ni Regine, samantalang hindi naman sila doon nag-uusap. Hindi din maiwasan ni Kenneth na mag-isip ng masama at magduda na baka may ginagawang kalokohan ng kanyang misis.
At sa pagdaan nga ng mga araw, mas lalo nang nagduda ang lalaki dahil madalas nang wala ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Ngunit nung una, hindi muna nagpadalos-dalos si Kenneth. Inisip kasi ng lalaki na ayaw niyang masira ang kanyang binubuong pamilya kaya wala siyang gagawin kay Regine hanggat wala siyang matibay na ebidensya laban sa kanyang misis. Ipinagkibit balikat na lamang ni Kenneth ang mga napansin niyang pahiwatig na merong kalaguyo ang kanyang misis. Ngunit sadyang walang lihim talagang hindi nabubunyag, hindi ba? Sa tuwing kakain si Kenneth ng tanghalian, kasabay niya ang kanyang best friend na si Allen. Samantala, dinadalhan naman ni Regine ang kanyang mister ng pagkain sa isang kubo. Hanggang sa nalaman niya na nagkakataon lagi na nauuna sa kubo si Ellen at nagtatagpo sila doon ng kanyang asawang si Regine. Pag malapit na si Kenneth papunta sa tubuhan, napapansin niyang masyadong malapit ang kanyang misis na si Regine at ang kanyang best friend na si Allen sa isa't isa. Nung una akala nga ni Kenneth ay namamalikmata lamang siya. Subalit araw-araw niyang nakikita ang hindi kaaya-ayang kilos ni Regine at Allen sa isa't isa. At dito na nga naisip ng lalaki na baka kalaguyo ng kanyang sariling misis ang kanyang best friend. March 14, 2025 nang nakumpirma nga ni Kenneth ang kanyang hinala na magkalaguyo nga ang kanyang misis at ang kanyang best friend. Sapagkat nakita mismo ng lalaki sa cellphone ni Regine na ang laging ka-text at katawagan ng kanyang misis ay si Allen. Labis ngang nagalit si Kenneth at kinumpronta ang kanyang misis. Iginit naman ni Regine na walang nangyari sa kanila ni Kenneth. Pero pag-amin ni Regine sa kanyang asawa, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa malapit na kaibigan ng kanyang asawa. Sinabi pa ng ginang kay Kenneth na sana nga ay patawarin siya ng lalaki sa kanyang nagawang kasalanan. Nagsumbong naman si Kenneth sa kanyang mga magulang para kausapin ang mga magulang ni Allen. Giit na mga magulang ng lalaki, alam ng kanilang anak ang tama at mali, kaya hindi umano makikiapid si Allen sa babaeng may asawa. Ang revelasyon nga sa issue ay agad na kumalat sa buong lugar at sa tubuhan. Merong mga hindi naniniwala na may relasyon na sina Allen at Regine. Ngunit mayroon ding nagsabi na sila mismo ay nakitang malapit ang dalawa sa isa't isa. Dahil dito naging laman nga ng chismis at usap-usapan ang pamilya ni Kenneth at pamilya ni Allen. Labis nga na nasaktan ang mga magulang ni Allen na nabahida ng mansya ang maganda at malinis nilang pangalan. Sa kabilang banda, nagpakalalaki naman si Allen at hinarap ang issue na ito. Personal na kinausap ni Allen ang kanyang best friend na si Kenneth. Inamin nga ni Allen na siya at si Regine ay may espesyal na pagtingin sa isa't isa na higit pa sa magkaibigan. Ayon nga sa lalaki, hindi niya sinasadyang mahalin at magkaroon sila ng relasyon ni Regine. Nadala lamang umano siya sa pagiging mabait at maalaga ng babae. Sinabi pa nga ni Allen na palihim silang nagkikita ni Regine sa iba't ibang mga lugar. Sa huli, humingi nga ang lalaki ng paumanhin kay Kenneth at nangako na lalayuan na si Regine. Galit nga ang namayani sa puso at isip ni Kenneth. Hindi makapaniwala si Kenneth sa lahat ng inamin ng kanyang matalik na kaibigan. Wala siyang ka-idea na meron pala siyang kahati sa kanyang misis na gabi-gabi niyang katabi matulog. Sakay nga ng kanyang motor, umalis si Kenneth at nagtungo sa isang tulay. Huminto ang lalaki sa gitna ng tulay at nag-isip-isip. At maya-maya pa nagdesisyon na siyang bumalik sa kanilang tahanan. At pag-uwi nga ni Kenneth sa kanilang bahay, naramdaman ni Regine ang pagbabago sa kanyang asawa. Naging malamig ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang misis. Wala namang magawa si Regine kundi intindihin ang ikinikilos ng kanyang mister. Kung noon nakikita ng mga kapitbahay ni Kenneth at Regine ang sweetness na mag-asawa sa isa't isa, ngayon ay halos hindi na nag-uusap ang dalawa. Sa kabila noon, kahit na siya ay nagkaroon ng kalaguyo, nanatiling positibo ang pananaw ni Regine na maayos pa niya ang kanyang pamilya. Mas naging maalaga siya kay Kenneth at ginagawa ang lahat para sumaya ang kanyang mister. Pero mukhang huli na ang lahat dahil noong April 2025, tuluyan nang nakipaghiwalay si Kenneth kay Regine. Nag-file ang lalaki ng divorce sa kanyang asawa para maging formal na ang kanilang hiwalayan. Nakiusap naman si Regine kay Kenneth na iurong ang kanilang divorce at ayusin na lamang ang kanilang pamilya. Naawa naman si Kenneth sa kanilang anak, subalit desidido na talaga ang lalaki na hiwalayan si Regine dahil hindi pa din niya matanggap na niloko siya ng kanyang misis at ng kanyang best friend.
Matapos ngang mag-file ng divorce, umalis na si Regine at ang kanyang anak sa poder ni Kenneth. Sa putong ito, may trabaho naman si Regine kaya agad siyang nakahanap ng bago nilang titirhan ng kanyang anak. Madalas ding bumisita si Regine kasama ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Para naman kahit papano ay malibang ang ginang mula sa hiwalayan nila ng kanyang asawa. Gumawa na nga lamang ang babae ng mga video at ipinopost sa TikTok. Sa kabilang banda, dahil nasa iisang lugar nga lamang sina Allen, Regine at Kenneth, nalaman ni Kenneth na ipinagpatuloy pala ng kanyang misis at ng kanyang best friend ang kanilang bawal na relasyon. Kaya naman muling nanaig ang galit at pagkamuhi ng lalaki sa dati niyang asawa at kanyang dating best friend. Pakiramdam ni Kenneth, paulit-ulit na tinatapakan ng dalawa ang kanyang pagkalalaki. Sumagi din sa isip ng lalaki na gumanti para kahit papano ay maibalik niya sa kanyang sarili ang kanyang dignidad. Inalam din muna ni Kenneth kung totoo ang tungkol kina Allen at Regine at ilang beses ngang sinundan ng lalaki ang dalawa at napatunayan nga na sila ay tuluyan nang nagkaroon ng isang relasyon. Nakikita na sila ng mga tao na lagi magkasama at minsan ay kasama pa ng dalawa ang anak nila ni Regine. Kaya naman mas lalong bumigat ang galit ni Kenneth sa kanyang dating asawa at best friend. At September 1, 2025 ng gabi, napadaan nga si Kenneth sa isang tambayan sa kanilang lugar at nakita ang motor ni Allen. Huminto siya saglit at inantay nga ang pag-alis ni Ellen sa kanilang lugar. At makalipas lamang ang ilan sandali, umalis na si Ellen at agad siyang sinundan ni Kenneth. At nang nasa madilim na silang lugar, bigla na lamang binangga ni Kenneth ang motor ni Allen at natumba ang lalaki. Inilabas nga ni Kenneth ang isang patalim at sinubukang saksakin ang dati niyang best friend. Mabuti na nga lamang at nakaiwas at nakatakbo si Ellen palayo pero hinabol pa rin siya ni Kenneth. Tila nga na-corner na ni Kenneth si Allen. Nang aktong sasaksakin na ni Kenneth ang kanyang kaibigan, nasabi na lamang ni Ellen ang mga katagang, "Bakit ikaw pa?" Tila nga mga katagang sinasabi na bakit ang sarili niya pang best friend ang tatapos sa kanyang buhay. Hindi naman sumagot si Kenneth bagkus ay sinaksak na lamang niya si Allen ng ilang beses. Matapos iyon, iniwan na ni Kenneth si Allen na duguan. Sunod ay nagtungo naman si Kenneth sa bahay ng dati niyang asawa na si Regine. Kumatok nga si Kenneth sa tinitirhan ng kanyang asawa at pinagbuksan naman siya ni Regine sa pag-aakala ng babae na ang kumakatok sa kanyang tahanan ay si Allen. Subalit nagulat na lamang si Regine nang makita na si Kenneth ang nasa labas ng kanilang bahay. At bago pa man makapag-react ang ginang, bigla na lamang pumasok si Kenneth sa bahay. Walang kaabog-abog ay bigla na lamang pinagsasaksak ni Kenneth ang dati niyang asawang si Regine. Marahil nga ay sa sobrang galit, makailang beses pang pinagsasaksak ni Kenneth si Regine dahilan para agad na bawian ng buhay ang ginang. Matapos nga ang dalawang krimen na ginawa ng lalaki, umuwi ng kanyang tahanan si Kenneth na tila ba walang nangyari. At kinabukasan September 2, 2025, nang nakita na lamang ng ilang mga residente ang labi ni Allen sa tapat ng isang bahay. Agad nga na tumawag ng mga pulis ang mga tao sa lugar. At pagdating nga ng mga pulis sa crime scene, dinala ang labi ni Allen sa laboratorio at nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa pagkamatay ng lalaki. May mga bakas naman ng dugo sa lugar, indikasyon na nagawa pang maglakad ng biktima palayo kung saan siya natagpuan. Samantala, natagpuan ng ina ni Regine ang labi ng kanyang anak nang pumunta ito sa kanilang tahanan. Katulad nga ni Allen, nagdamo ng maraming saksak si Regine. At sa autopsy report sa dalawang labi ng biktima, napag-alaman na hindi malayo ang agwat ng mga oras kung kailan sila binawian ng buhay. Indikasyon na maaring may kaugnayan ang pagkamatay ng mga biktima. Walang nawala sa bahay ni Regine at hindi din nawawala ang mga personal na gamit ni Allen. At ibig sabihin lamang nito para sa mga pulis, hindi nga pagnanakaw ang motibo sa kanilang pagkamatay. At kinabukasan, nagkaroon nga ng linaw ang kaso nang lumutang ang dalawang lalaking kaibigan ni Allen. Ayon sa dalawang mga lalaki, pauwi na si Allen sa kanilang tahanan nang kinagabihan ng krimen nang may isang motor na tila binangga ang motor ni Allen. Ang driver na ito ay hinabol ang motor ni Allen at may dala pa ang lalaki na isang patalim. Pag-amin pa ng dalawang lalaki,
Sila ay natakot kaya hindi nila sinundan ang kanilang kaibigan na hinahabol ng isang lalaking may dalang patalim. Subalit ibinigay na lamang ng dalawang lalaki ang deskripsyon ng motor na humahabol kay Allen ng araw ng krimen at agad itong hinanap ng mga pulis. Maliit lamang ang lugar ng pinangyarihan ng krimen kaya agad na nahanap ng mga investigador ang may-ari ng nasabing motor at ito nga ay si Kenneth. Nang pinuntahan na ng mga pulis si Kenneth sa kanilang bahay, matiwasay naman sumama ang lalaki sa mga pulis. At pagdating nga sa police station, sumailalim si Kenneth sa isang interogasyon. Tinanong ang lalaki kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Allen at ni Regine. Wala namang pagtutulpa si Kenneth at umamin sa ginawa niyang krimen at sinabing siya nga ang nasa likod sa pagkamatay ng dati niyang kaibigan at ng dati niyang asawa. Ayon pa kay Kenneth, niloko siya ng dalawang biktima kaya nagawa niya ang krimen o ang tinatawag na crime of passion. Sinabi pa ng suspect na nasaktan siya na tila iniputan siya sa ulo ng kanyang sariling misis at ng kanyang best friend. Dagdag pa ni Kenneth, hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa dahil nararapat lamang iyon sa mga manlulokong tulad ni Regine at Allen. At dahil nga sa kanyang pag-amin, sinampahan ng dalawang kasong ng murder si Kenneth at siya ay agad na ikinulong. Habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay ang maaring ipataw na parusa kay Kenneth kapag napatunayan siyang guilty sa pagpatay niya sa dating asawa at dating malapit niyang kaibigan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!